ngayon, panunubos, Kristo ko. Mga anghel sa kalangitan, magsayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo po ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa Diyos kasabay ng ating pananalangin para sa lahat ng mga humihingi sa atin ng panalangin at gabay. Ganon din po para sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan at nasa mga ospital at nagpapagaling at humihingi ng awa sa Diyos upang makabalik sa normal nilang pamumuhay. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, tayo po'y sabay-sabay na magpuri sa Diyos. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagtanggi sa imbitasyon ng Diyos na tayo ay maging banal. Sa maraming beses na tayo ay pinipili ang kasalanan na siyang nagdala sa atin sa mas malalaki pang kasalanan, ihingi natin ng tawad ang lahat ng ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. O Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain.
Siya ay anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang kapatid. Ang hindi umiibig ay mananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita natin ang sino mang may kaya sa buhay at ang kanyang kapatid ay nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang budhi sa harapan ng Diyos kung sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok lahat sa kanyang templo na may pusong nagdiriwang. Umawit magpapuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin."
Si Felipe taga Betsaida tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises na kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika, tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? At sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakilala ng mga bagay na higit kaysa rito? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, kumato ka at ikaw ay bubuksan. Maghanap ka at ikaw ay makasusumpong. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Ito ay malinaw na galing sa banal na kasulatan. Sa aklat ni San Mateo, ito'y isa sa mga napakagandang biblical verses na palaging nagpapaalaala po sa akin bilang pari ng kabutihan ng Diyos sa kabila ng aking mga kahinaan at pagkukulang. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga biyaya araw-araw na hindi alintana o hindi tinititigan o hindi binibigyang diin ang mga kahinaan, kundi yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagiging totoo, yung kanyang pagiging maawain at mapagmahal. May mga pagkakataon marahil sa buhay natin na nasusubok kung totoo itong ganitong banal na sulat mula sa banal na kasulatan. Meron siguro sa inyo o sa atin o meron siguro tayong karanasan na humingi tayo pero tilang walang sagot ang Diyos. Na parang hanggang ngayon ay nag-iintay pa tayo. Ano ba talaga? Mag-iintay pa ba ako? Kakatok pa ba ako? O maghahanap pa ba ako? Kasi taon na ang binilang, hindi nyo pa nasusumpungan, nakikita o hindi pa nabubuksan ang pintuang matagal nyo nang ikinakatok sa Diyos. Kakaiba ang karanasan ni Natanael sa ating mabuting balita ngayon. Naghanap siya, nagtanong ng tungkol sa sugo ng Diyos na magliligtas sa Israel, sa bayang Israel. At hindi pa man
ganun kalalim ang kanyang pagsumpong o kanyang paghahanap, nasumpungan niya kaagad si Jesus na kanyang hinahanap. Ano ang kanyang sekreto? Ang sekreto niya ay dalawang bagay. Hindi siya mandaraya. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, matuwid ang kanyang pamumuhay. At ikalawa, bukod sa siya ay hindi mandaraya, sumama siya kay Felipe na nag-aya sa kanya para masumpungan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, bukas ang kanyang puso para tanggapin ang Diyos kung sakaling ito'y kanyang masumpungan. Mga kapatid, kung minsan kino-question natin ang kabutihan at probidensya ng Diyos, sinasabi natin, ay nagtatampo ako sa Diyos dahil sa halip na ibigay sa akin ang biyayang aking hinihingi, puro problema ang aking nasumpungan. Mga kapatid, ang tunay daw na nagmamahal ay marunong ding magtuwid. Di ba sinasabi, kung mahal tayo ng ating mga magulang, hindi lang ibibigay ng mga magulang natin ang alam na makabubuti sa atin. Kapag tayo ay mali, tayo din ay itutuwid. Kasi ang nais ng magulang sa atin, huwag tayong mapariwara at mapasama. Ang tunay na nagmamahal ay nagtutuwid. At kapag ang magulang natin ay hindi tayo itinutuwid, sa tamang pamumuhay, hindi nila tayo tunay na mahal. Kasi hinahayaan niya tayong mapahamak. Ganyan din ang Panginoon. Huwag tayong magtatampo kung ang tagal-tagal na nating humihingi sa Kanya, hindi pa ibinibigay ang ating hinihingi at sa halip, puro mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay kasi marunong mag-prune ang Diyos. Marunong pumutol ng sangang hindi na natin kailangan. Baka kaya challenges or problems ang ibinibigay sa atin sapagkat hindi pa tayo natututo sa mga leksyong dapat sana ay matagal nang natutunan natin na siyang nagiging balakid para kamti natin at pagbuksan tayo ng pintuang hinihingi natin o kinakatukan natin. Baka kaya hindi ibinibigay ang ating hinihingi ay sapagkat hindi pa tayo karapat-dapat sa Kanyang biyaya at gusto pa niyang ituwid ang ating pamumuhay. Katulad ng buhay ni Natanael. Ngayong umagang ito, huwag sana tayong mainip sa mga pagkakataong hindi pa natin nasusumpungan ang ating hinahanap. Hindi pa ibinibigay ang ating hinihingi at hindi pa binubuksaan ang pintuang matagal na nating kinakatok sa Diyos. Magtiyaga tayo. Sapagkat ang Diyos na mabait, ang Diyos na mahabagin, ay patuloy na dinidinig ang ating mga kahilingan. Yun nga lamang, nag-aantay siya ng tamang panahon kung kailan ito mapapasa atin upang hindi tayo mapahamak. Sikapin nating una, maging bukas ang ating mga puso. Kasi baka naman akala natin ay hindi pa dumarating ang hinihingi natin, pero yung pala'y nandyan na. Ang sarado lamang ay ang ating puso. At ang ikalawa, sikapin nating maging matuwid ang ating pamumuhay. Baka naman kaya hindi ibinibigay ng Diyos, ay liko-liko naman ang ating buhay. Katulad ni Natanael, maging matuwid ang ating pamumuhay, buksan ang ating puso upang ang pinto na ating kinakatok ay pagbuksan sa atin upang ang ating hinihingi ay ibigay ng Diyos
at upang ang ating hinahanap ay ating masumpungan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sasagot, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngay ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Pagkat iyo ang kaharian
kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mapayapa at galimit na gabi, isinilang sa sabsabat ang sanggol na si Jesus, upang ipadama ang pagmamahal ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Anghel sa kalangit ay nag-awitan, nagpupulit ng hagsilak ang bugtong niyang anak, upang ipadama ang pagmamahal niya at kaligtasan ng buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao, dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Sa maluyapa at tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ang sanggol na si Jesus,
upang ipadama ang pagmamahal. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Sa kalangit ay nangawitan, nagpupuri sa pagsilang ng bugtong niyang anak, upang ipadamang pagmamahal ng kaligtasan ng buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao, dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan
at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at kasama niyong mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, bukas po, araw ng Sabado, ika-6 ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.